Itataas na sa 500 pesos kada buwan ang discount ng mga senior citizens at persons with disabilities sa groceries at iba pang pangunahing bilihin. Sinabi yan ni House Speaker Martin Romualdez matapos niyang makipagpulong sa Department of Trade and Industry. Epektibo raw yan bago matapos ang Marso. Sa kasalukuyan hanggang 260 pesos kada buwan o 65 pesos kada linggo ang discount ng mga senior citizen at PWD. Para sa groceries na nagkakahalaga ng 1,000 to 1,300 pesos. Paalala ng DTI, sakop lang ng discount ang basic goods at prime commodities katulad ng bigas, tinapay, karne, isda, manok at iba pa. Sabi ni Romualdez, dapat nang itaas ang discount dahil sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. At sa susunod na buwan, target na maipatupad ang 125 pesos per week o 500 pesos kada buwan na grocery discount sa mga senior citizens at PWDs. Pag-usapan natin ang detalye niyan, nakasalang sa Balitang Hali, si Department of Trade and Industry spokesperson ASEC Amanda Nograles. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello po, magandang umaga. Good Kamusta morning. po kayo? Morning, ASEC. Ano po ang tugon ng stakeholders sa pagpapatupad po ng mas pinataas pa na weekly grocery discount para sa ating mga senior? Okay, kasalukuyan po, na-prepare na po ng DTI yung proposed amendment nung tinatawag nating Joint Administrative Order, kung saan nakasaad na ang mga senior citizens po natin, meron tayong 5% special discount sa mga basic necessities and prime commodities. Joint Administrative Order siya dahil kasama po natin dito sa issuance na to ang Department of Agriculture para sa mga agricultural products at saka po ang Department of Energy. So tayo po, matapos po natin ma-receive yung suggestion po ng House regarding the proposed amendment na maitaas ang discount para sa mga senior citizen, nagkaroon na po tayo ng meeting agad-agad. Ang DTI po ay nagtawag ng meeting. Kasama po ang Department of Agriculture, Department of Energy, kasama na rin po ang BIR at ilan pa pong government agencies. Pagkatapos po ng meeting, na-i-prepare na po natin sa DTI yung proposed draft. Ngayon po, pinag-aaralan na po siya ng lahat po ng agencies na involved. Kasama na po dito ang Department of Agriculture at saka po ang Department of Energy. Binigyan po natin ng timeline ang mga agencies na magbigay ng kanilang comment or suggestion dun sa draft Joint Administrative Order. Pagkatapos po mag-comment ng DA at saka DOE, ilalabas po natin ang draft Joint Administrative Order para po humingi po ng comments at saka mga suggestions ng mga stakeholders. Kasama na rin po dito ang mga publiko at saka po ang mga retailers, ang mga manufacturers, lahat po ng mga apektuhan nung pagtaas po ng discount sa ating mga senior citizen. Pero malugod po kaming ibinabalita na so far ang proposal po na taasan ang discount po ng senior citizen mula sa 65 pesos per week to 125 pesos per week, wala po tayong natanggap na kahit anong pagharang or opposition dito. So far, lahat naman po sang-ayon dito sa proposal na taasan po ang discount ng ating senior. Ang pinag-aaralan na lang po natin bago natin ilabas ang Joint Administrative Order ay yung paano po yung mga items na kasama dito. Yes, ma'am. Meron po tayong clarification, halimbawa po dun sa bigas, hingin po natin ng feedback ng Department of Agriculture kung kasama po dito yung mga imported or yung mga premium grade. Ganun na rin po sa mga delata at ibang produkto kung kasama po ang mga premium brands. So, idadamay na rin po natin sa pag-revise ng Joint Administrative Order yung pag-define ng mga items na kasama po dun sa 5% special discount. Isama na rin po natin dun sa Joint Administrative Order bilang tugon po sa mga report na nare-receive natin tungkol sa purchase booklet. Kasi po, katulad po nung napag-usapan natin nung nakaraan, marami po tayong mga senior citizen na hindi po nila nakukuha yung discount nila pag hindi po nila na ipapakita sa tindahan yung kanilang purchase booklet. Okay. So, doon po sa pinag-uusapan nating Joint Administrative Order, ilalagay po natin yung pinag-uusapan po kung pwede natin gawing option na maging electronic
yung purchase booklet na hindi na siya de papel. O paano kala na rin yan ng mga yun nasa po. lower house? Opo. Asek, posible ba ma-avail din yung discount sa mga serbisyo at pagbili po ng gamot? Sa gamot po, yung gamot po, sakop po yan ng 20% senior citizen discount na nasa batas na naman po. Yung pinag-uusapan po dito sa Joint Administrative Order ay yung special discount para po sa basic necessities and prime commodities. So ang halimbawa po nito, yung mga pangunahing bilihin na nakikita natin sa grocery, no? Ang mga delata, tinapay, yung mga halimbawa po yung mga condiments, yung mga sabon. Tapos po, meron pong Department of Agriculture products katulad po ng bigas, karne. Asek, paano po mangyayari kung sakaling hindi pa tapos yung isang buwan, sagad na sa 500 pesos yung na-avail na grocery discount ng isang senior citizen para po sa kabateran ng ating mga senior? Opo, may limit po siya. Yung ngayon po, sa kasalukuyan, ang limit po natin ay 65 pesos per week without carryover. Ibig sabihin, pag hindi po natin naubos yung 65 pesos na discount, sa susunod na linggo, 65 pesos pa rin siya, hindi madadagdagan. Yun po ang ibig sabihin ng without carryover. Ngayon po, sa proposal natin na taasan, yung weekly limit will now be 125 pesos. Ganun pa rin po. Wala pa rin pong carryover. So, sa dapat susunod na isagad linggo, nila, 125 pesos pa rin po ang discount, whether or not naubos natin yung 125 nung nakaraang linggo. Malinaw, so, kada linggo po yung 125. Malinaw Every po, week, 125 Kailangan po. sulitin. Yun. Yun dapat ang malaman natin mga senior citizen na dapat isagad nila yung 125 pesos kapag na-aprobahan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you din po. Si Asek Amanda Nograles ng DTI. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.